Magandang araw po sa inyong lahat. Para humusay po agad kayo mag-English, maganda pong mapag-aralan po muna itong lesson na ito kasi marami na po agad kayo may English tapos yung gamit na gamit pa. Okay? Kaya sana tapusin niyo po itong video natin kasi napakadali lang po. Pangbaguhan to. Okay? So, umpisa na po agad natin. Ako ay nasa trabaho. Para mai-English nyo yan, yung ako ay, i-English nyo lang yan bilang I am. Tapos yung nasa trabaho, i-English nyo lang bilang at work. Pagsamahin lang natin, I am at work. Na-English na po agad natin itong ako ay nasa trabaho. Kung kunyari, subukan naman po natin itong si Kalel. Gusto mong sabihin na si Kalel ay nasa eskwelahan. Pag in English po yan, Kalel is at the school. Ganun lang po. So, nakapag-English na po agad kayo. Diba? O kaya subukan natin itong siya, tapos babae. Pag babae po yung siya, she ang gamitin nyo. Pero kung lalaki, he. Subukan po natin ay babae. Siya ay nasa salon. She is at the salon. Okay? So, napakadali lang po kung meron kayong ganitong klaseng pattern. Diba? So, gusto ko rin po ituro sa inyo na itong M, itong R, at saka is, ay ginagamit po yan para masabi mo na pang ngayon ang ating pinag-uusapan, hindi po pang noon. Pag sinabi kong I am at work o ako ay nasa trabaho, ibig sabihin, pag tinignan mo ako doon sa pinagtatrabahuhan ko, makikita mo ako doon nagtatrabaho ngayon. Yun ang ibig sabihin ng M, pang ngayon, hindi pang noon. Okay? At saka, bakit M ang ginagamit, ang R at saka is? Okay? Ginagamit po ang M para i-partner sa I o sa salitang ako. Yung R naman, ipinapartner sa you, we, they. Tapos yung is ay ipinapartner sa he, she o kaya it. O kaya pangalan na isa lang na partikular, katulad po ng Kalel. Kaya kung mapapansin nyo, Kalel is. Pero kung dalawang pangalan, Mario and Luigi, R ang gagamitin nyo kasi pang dalawahan o pang tatluhan o pang maramihang pangalan na partikular, itong R ginagamit. So ngayon, alam nyo na. Pag gumamit ka ng R, dapat ang gagamitin mong pinag-uusapan ay you, we, they. Pag gumamit ka ng is, dapat ang gagamitin mong pinag-uusapan o subject ay he, she, o kaya si Kalel, o ikaw na magbago. Pero dapat isa lang na pangalan, na particular. Pag gumamit ako ng M, ay yan. So ngayon, alam nyo na. Diba? Ngayon, gusto ko rin ituro sa inyo itong at na tinatawag na preposition. Okay? Na itinagalog po natin bilang nasa. Na ito pong at ay itinuturo mo lang yung eksaktong pwesto mo. Hindi mo sinasabi kung ikaw ay nasa loob, nasa labas, nasa ibabaw, nasa ilalim. Hindi mo sinasabi. O kaya nasa sulok. Hindi mo sinasabing ganun. Sinasabi mo yung eksaktong pwesto mo o yung kung saan ka talaga nakapoint ng pwesto. Yung kumbaga, kung sa mapa, yung point na yon para maituro mo yon ang gagamitin mo at. So, tandaan nyo na, yan ang gamit ng at. At saka, dagdag kaalaman, ang at din po ay tinutukoy din po niyan yung aktibidad na ginagawa mo. Katulad po nito, ako ay nasa trabaho. Ibig sabihin, ang aktibidad ko ay nagtatrabaho. Yan din yung dagdag na gusto kong ibigay sa inyo, dagdag kaalaman patungkol sa at. Sinasabi rin po natin na maaari po natin sabihin yung aktibidad o kinabibisihan mo o kinakakaabalahan mo ngayon. Yan. So, yan po ang gamit ng at bilang nasa. Okay? Kung may magtatanong naman kung ano ba itong the o the, the, sinasabi nyo na yung eskwelahan ay alam mo rin doon sa iyong kausap pag may the o the. Okay? Pag A,
sinasabi mo na nasa kainan ka pero hindi alam eksakto nung iyong kausap. Okay? Tapos itong may at work, wala po yan na article. Hindi po yan nilalagyan ng article na a, n, o da. Wala, bawal. May batas pong ganyan sa English. Kaya ngayon pa lang, unawain nyo na. Tandaan nyo na. Okay? Kaya sana marami po kayong natutunan ngayon. So pag sinabi kong ako ay nasa mall, I am at the mall, alam din noong kausap mo o kausap ko yung sinasabi kong mall. At sinasabi ko yung aking eksaktong pwesto o kung saan ako nakapoint doon sa mall. Okay? Yun yung ibig sabihin ng at. Okay? So sana kung natuto po kayo dito po sa ating aralin, sana maiki-share din po sa iba para yung iba naman po ay matuto rin. Okay? So, at saka marami nga pala po akong ginagawang mga videos na makakapag-English po agad kayo ng tama. Kaya sana panoorin nyo po lahat. Okay?